Nandito na po tayo sa crucial part ng kwento ni Jacob, na kung saan ang isang mysterious man appeared to him one night at nagkaroon ng wrestling. Kaya nga very popular ito pong passage na to na wrestling with God. Okay. So ngayon, balikan tanaw lang po muna natin yung mga tagpo, mga kabanata sa buhay ni Jacob bago tayo pumunta doon sa ating crucial discussion. Okay, so alam natin na buhat pa lamang ng umpisa sa buhay ni Jacob ang daming kaganapan, mga struggles sa buhay. Lalo na yung papaano makakamtan ni Jacob yung blessing. So, to the point na una noon yung binili niya yung birthright sa pamamagitan ng isang platitong o isang bowl na beans. And then, nung dumating yung time, siya ay nagkaroon ng kunayban sa kanyang nanay para maisalin sa kanya yung blessing sa pamamagitan ng deception. At dahil doon ay galit na galit yung kanyang kuya na si Esau, na supposedly sa tingin nila na siya yung magmamana ng blessing. Galit na galit siya at nagbanta siya, sabi niya, pagkamatay ni tatay, papatayin kita. At iyon ay pinarating kay Jacob, kaya sabi ng kanyang nanay, tumakas ka kasi galit na galit yung kapatid mo, pumunta ka muna doon sa Haran sa kapatid ko na si Laban, at doon ka kumuha ng iyong mapapangasawa. Huwag kang kukuha ng mapapangasawa mo sa taga-Kanaan kasi nga ibang-iba yung kanilang culture, evil. And then, along the way, ay na-encounter ni Jacob si God through a dream doon po sa lugar ng Bethel. At doon nakakita siya ng hagdanan na hanggang langit at nakita niya yung mga angels manhik manaog. At doon sa itaas ay nakita niya ang Panginoon, si Yahweh. At nagpakilala sa kanya sa kanyang dream, I am the Lord, the God of your father, Abraham, and the God of Isaac. The land which you lie, I will give it to you and to your descendants after you. Your descendants will also be like the dust of the earth, and will spread out to the west and to the sea, east, to the north and to the south, and in you, in your descendants, shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. So ito yung promise ng Panginoon. Aware si Jacob sa promise na to. Pero yung reality nito, yung application nito sa kanyang actual na buhay, ay hindi pa fully na nare-realize ni Jacob. So sa madaling salita, nakarating siya sa Haran at na-meet niya yung kanyang uncle na si Laban, na naging father-in-law niya. At dito ay nakakuha siya ng katagpo ng mas deceiver, a greedy person, si Laban, na ang sineserve niya lang ay yung kanyang, kung ano yung kanyang gain o yung kanyang profit, yung kanyang personal interest. At nakita po natin na kung hahatiin mo yung buhay ni Jacob sa loob ng 20 years na kanyang pamamalagi sa land of Haran, 7 taon pinagtrabaho siya sa kanyang biyenan para sa una niyang asawa na by deception, si Leah ang ibinigay. At nagtrabaho siya ng another 7 years para sa kanyang pinakamamahal na si Rachel. So 14 years na iyon ay para lamang sa kanyang dalawang asawa. And then the last 6 years ng kanyang stay sa Haran ay nagtrabaho siya sa kanyang biyenan para naman magkaroon siya ng para sa kanyang ng puhunan para sa kanyang pamilya. At dito nakita natin last time na kung papaano si God, the God of justice, ay binaliktad niya yung kwento. So sa madaling salita, sa loob ng 6 na taon na yon,
ay binaligtad ng Panginoon yung prosperity. Napunta lahat ng iyon kay Jacob. Nag-prosper si Jacob. Si Jacob, at the end of 20 years of his stay in Haran, isa na siyang ganap na milyonaryo. At mamaya, makikita nyo kung gaano na siya kayaman mamaya. Okay, so, and then finally, nagkaroon na ng animosity between them at saka sa kanyang mga in-laws. And then, as doon ay, yun ay naging nagsilbing sign para sa kanya at sinabi ng Panginoon, this is time for you to return kung saan ka nagmula. Return to your relatives. At sabi ng Panginoon, inassure siya ulit for the second time, I will be with you. Amen. So ngayon, sinabi niya to sa kanyang mga asawa at yung kung ano yung pagbabago sa pakikitungo ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid sa kanya, and then sinabi niya yung katotohanan tungkol sa kanyang panaginip. For the second time, na-encounter niya ang Panginoon through a dream. Nung una, sabi sa may verse 11, the angel of the Lord appeared to him in a dream. Una, angel of the Lord. Take note madalas si Christ ay nag-appear noon sa Old Testament as the angel of the Lord. Hindi lahat ng angel ay talagang servant o messenger. Kasi yung ibig sabihin ng basic meaning ng angel is messenger. Kahit ang tao po pwedeng maging angel as messenger. That is the plain meaning of the word angel, messenger. Si Malakay, pangalan niya ay angel. Okay, Malak, ibig sabihin angel. Okay, so yung angel na yon nag-appear sa kanya sa dream, sabi niya, tumingin ka Jacob, tignan mo yung totoong nangyayari. Yung nagme-mate sa mga tupa na inaalagaan mo ay puro spotted and speckled. So, ibig sabihin, si God, miraculously, siya'y nagmamultiply para yumaman si Jacob. Siya yung gumagawa noon na para ang lahat na magiging anak ay maging spotted, black, and speckled. Okay, so, sinabi ni God sa kanya, for I have seen all that Laban has been doing to you. So nakita nyo ang Diyos, He is a God of justice. He is the God who sees. Nakikita niya yung totoo nating kalagayan. And then, nagpakilala na yung angel of the Lord na yon. Kanina sabi, angel of the Lord, but this time, I am the God of Bethel. Ako yung kausap mo noon. Nung ikaw yung nasa Bethel 20 years ago. This angel is not a creature. He is worshipped as God and identified as God. Where you anointed a pillar, where you made a vow to me, now arise, leave this land, and return to the land of your birth. So sa madaling salita, ay lumikas na si Jacob papuntang Haran. At ito yung kanyang journey. Dito siya nagmula sa Beersheba. And then, dito sa Bethel, na-encounter niya si God through a dream, yung Jacob's ladder. And then, nagpunta siya ng Haran, northern part ng Syria. And then, nung tumakas na siya, pabalik, dito muna siya nag-stay sa Gilead, nagkampo siya, and then hinabol siya ng kanyang biyenan. Dahil sa providence ng Diyos, siya ay naligtas. Hindi siya ginalaw ng kanyang biyenan. Sapagkat binalaan ng Diyos ang kanyang biyenan na wag mong gagalawin si Jacob. And then finally, mula rito, pumunta na siya rito at na-encounter niya yung mga angels of the Lord. Kasi rito, pagtawid niya ng Jabbok River, promised land na. So nandoon siya sa may border ng promised land. At yung kanyang kapatid na si Iso, ay nandito sa may Seir. Okay? So, yung kanyang journey papunta rito, tatawid siya sa Jabbok, tatawid siya sa Jordan River, tapos papunta sa may Beersheba, sa kanyang bahay. Okay. So ngayon, along the way, na-encounter niya yung mga angels. Nakakita siyang daming angels and then sabi niya, oh, this is the camp of God's angels. Kaya tinawag niyang Mahanaim. Pero hindi niya pa talaga na-figure out, kaya nandun yung mga angels as a fulfillment of God's promise.
Naiingatan siya. Kasi very crucial yung tawag ng Diyos sa kanya na bumalik ka na sa iyong pinanggalingan kasi ma-encounter niya yung kanyang kuya. Binantaan siya noon na papatayin siya. So pinakita ng Diyos na sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, Jacob. Sasamahan kita hanggang sa matupad lahat ng promise ko. So kay Jacob, nung nakita niya, no, parang ganoon lang, nakita lang siya ng angel, pero hindi niya nakikita pa yung reality noon, yung implications nito sa kanyang buhay. Na si God ay nagtatrabaho sa kanyang kalagitnaan, pinufulfill niya ang kanyang covenant sa kanyang buhay, iingatan siya ng Panginoon. Hindi niya pa napifigure out yun. Okay, so, and then after this, kinomission niya yung kanyang servant sa kanyang kapatid na si Iso. Sabi niya, pumunta ka sa aking kapatid na si Iso. Sa may land of Seir, diyan sa may baba, napansin nyo kanina. Sabihin mo sa kanya, the Lord your servant Jacob, I have sojourned with Laban and stayed until now. I have oxen and donkeys and flocks and male and female servants, and I have sent to tell my Lord that I may find favor in your sight. Sa madaling salita, si Jacob ay nagpapaalam sa kanyang kuya na si Iso na tatawid siya pabalik sa kanilang tahanan. Kasi alam niya, pag nabalitaan ng kanyang kuya na dumating siya without any advice, maaaring talagang severe isang bagay ang maaaring mangyari. And then, bumalik yung kanyang servant at nireport sa kanya yung distressing news. At dito na-disturb talaga si Jacob sa kanyang balita. The messenger returned to Jacob saying, we came to your brother Esau, and furthermore, he is coming to meet you, and 400 men are with him. Oh, tumindig ang balahibo ni Jacob dito. Bakit nagsama ng 400 na tao? Siyempre, sandataan yan. Bakit siya nagsama ng ganon? Kung talaga bang ako ay welcome niya na bilang kapatid, babalik na akong ganon. Bakit siya nagpadala ng 400 men? Isang hukbo yun eh. Sandatahang lakas yan. Amen. So na-disturb talaga. At sabi rito sa may verse 7, then Jacob was greatly afraid and distressed. And he divided the people who were with him and the flocks and the herds and the camels into company. So nag-set up na siya ng kanyang plan A, plan B. Kung sakaling aatakihin ako ng kapatid ko, ganitong gagawin natin, ganitong gagawin natin. So nakita nyo no, na hindi niya pa talaga fully na-assimilate o na-internalize yung promise ng Diyos na I will be with you, I will keep you. So nandun pa rin yung kanyang planning. Plan A, Plan B. Pumalpak yung Plan A, Plan B. Hindi ba ganyan-ganyan tayo? So he divided the people who were with him and the flocks and the herds and the camels into two companies. For he said, if Esau comes to the one company and attacks it, then the company which is left will escape. Meron pang magiging survivor. So naglagay siya ng distance. Pinauna niya muna yung kanyang herds, yung kanyang mga tao. Ang dami niyang ari-arian. Napakayaman niya. Mamaya makikita ninyo kung gaano siya kayaman. Pinauna niya muna yon, and then hinuli niya yung kanyang pamilya. Okay. And then nung gabing iyon, grabe yung kanyang distress. Yang gabi na yan ay talagang, alam niyo ba, yung the longest night kung tawagin. Kasi yung gabi na yon, bukas magmi-meet na sila ng kanyang kuya. Yung gabing iyon ay napakahaba. Hindi siya nakatulog ng gabing yan. Kayo ba nasubukan nyo na yung dumating kayo sa may point na yan? Na sobrang stressful yung gabi. Na to the point na hindi ka makatulog, hindi ka makakain,
You try to sleep, pero pumapasok sa iyo yung distress. Sino na po nakaranas niyan? Of course, lahat tayo. Except yung mga bata pa. Okay. Then, nanalangin siya. Then Jacob said, "Oh God, my father, the God of my father Abraham, the God of my father Isaac, oh Lord, you have said to me." So nag-cling siya sa may promise ng Panginoon. Sinabi mo sa akin, "Return to your country and to your relatives, and I will prosper you. I am unworthy of all the loving kindness and all the faithfulness which you have shown to your servant. For with my staff only I crossed this Jordan, but now I have become 2 companies." Napakarami niya na. May mga servants na siya. And then ang prayer niya, "Oh Lord, deliver me. I pray from the hand of my brother, from the hand of Esau. For I fear him, that he will come and attack me, and the mothers with the children. For you said, I will surely prosper you, and make your descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered." Lord, pinangahawakan ko yung pangako. Lord, tulungan po ko. Hindi ba ganyan din tayo? Sa sobrang fear natin, kumakapit tayo sa Panginoon sa panahon ng trouble. Lord, pinangahawakan ko yung pangako mo. Pero nandoon pa rin ang mga pagdududa. Nandoon pa rin yung sariling abilidad, yung pagtitiwala. At dito sa may tagpong ito, pipigain talaga siya ng Panginoon para lumabas talaga yung pinakakatas, yung pure worship and pure devotion sa Panginoon, yung pure trust na hinahanap ng Diyos kay Jacob. And then, pinadala niya yung kanyang regalo kay Esau. Tignan ninyo kung gaano kayaman ang regalo na to. Ito yung regalo pa lamang ni Esau. At makikita nyo ang kung gaano kayaman ito. 200 female goats. Magkano ang isang kambing ngayon? Estimate na lang na 5,000. Magkano yung 200? Multiply ninyo mga negosyante. 1 million. Eh yung 20 na goats na lalaki, 200 na kambing na sheep na babae, another 1 million. And yung ram na lalaki, plus milking camels with their colts. Magkano ang camel sa tingin ninyo? Yan ay 30 camels. 40 cows. Magkano ang baka ngayon, Brother Roger? Hybrid na mga baka nito, yung mga baka natin dito, payat na bistisuhin. 10 bulls. Mga hybrid yan. 20 female donkeys and 10 male donkeys. Estimated, mga around 4 million to 5 million. Ganyan kayaman si Jacob. Regalo lang yan sa kanyang kuya. Amen. So, ibig sabihin, small portion lang yan ng kanyang property. Isipin mo, ilang tao niya ang mag-aalaga niyan. Isipin mo kung gaano kalaki yung kanyang property. Then, nung gabing iyon, ang ginawa niya, pinadala niya yung kanyang mga regalo sa kanyang kuya habang nandoon na sa unahan yung iba pang mga kampo. Yung first camp na una na. Tumawid na ng River Jabbok. And then yung kanyang pamilya, pinauna niya, pinatawid niya rin sa may River Jabbok yung kanyang asawa at mga anak. At siya na lang naiwan mag-isa doon, behind sa Jabbok River. At habang siya ay nag-iisa, grabe yung stress niya. Grabe yung takot niya. And then, that night, Jacob was left alone. And a man wrestled with him until break time.
Isipin nyo, maghapon, puyat-puyat siya. Hanggang madaling araw, nakipag-wrestle sa kanya yung angel. And when he saw that he had not prevailed against him, he touched his socket of his thigh. So the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. Alam niyo ba yung socket dito, yung may buto ka rito, kapain mo rito, yung pinakamalaki rito, na ano yun? Na-dislocate. So ngayon, who is this mysterious man who appeared to him as man? Okay? Unang-una, sa verse 30, this is verse 24 and 25, sa verse 30, na-realize ni Jacob na yung kanyang katunggali ay si God. Sa verse 30. Sabi niya, so Jacob named the place Peniel because he said, I have seen God face to face, and yet my life has been preserved. Na-realize niya that he is God in a form of man. Pangalawa, siya yung Lord na nag-appear sa kanya sa Bethel. The God of Abraham and the God of Isaac. Pangatlo, siya din yung nag-appear sa kanya sa kanyang dream doon habang siya ay nandoon pa sa Haran. Yung nagpakita sa kanya ng vision na nagme-mate yung mga animal. At sinabi niya, the angel of the Lord, and recently sinabi niya, I am the God of Bethel. And in Hosea chapter 12, verse 2 to 5, ganito, pinakilala na talaga kung sino talaga itong mysterious man na ito. Sabi sa Hosea, the Lord has a dispute with Judah and will punish Jacob according to his ways. He will repay him according to his deeds. In the womb, he took his brothers by the heel. Naalala nyo, di ba? Nung pinanganak siya, nakakapit yung kanyang kamay doon sa may paa ni Iso. Doon pa lamang may struggle na eh. At nung siya ay tumanda, when he become adult, he contended with God. O, sino yung katunggali niya? Si God. And then, yes, he wrestled with the angel. And that is Christ. The pre-incarnate form of Christ nung hindi pa siya nare-reveal. Siya yung laging nababanggit na na-encounter ninyo, na kausap ni Moses sa may Mount Sinai, siya yon. Si Jesus Christ yon. The angel of the Lord na madalas mag-appear, na identified as God, worship as God. He is not a creature. May mga angels na creature, pero siya ay hindi creature. He is the Lord. Nagpakilala siya, I am the Lord. Okay? He wrestled with the angel and prevailed. He wept and sought his favor, and he found him at Bethel. And there he spoke with us. Even the Lord, the God of hosts, and the Lord is his name. So, sino yung katunggali ni Jacob? Si Lord. Sino yung Lord? Si Jesus Christ. Okay. So, nakita po natin yan. So, balikan natin yung kwento sa may verse 25. So, nakipag-wrestle hanggang maghapon. Hanggang sa tinatch na ng angel. Kita mo kung gaano ka-powerful. Kung ikaw ba naman, kung talagang ikaw makipaglaban ka sa Diyos, kaya mo? Kahit nga sa angel, kaya natin. Baka isang pisil lang sa ilong natin, patay na tayo eh. Di ba? So, ibig sabihin, yung wrestling match na ito, ay hindi ito literal. At para maintindihan natin yung significance ng wrestling na to, we have to go back sa buong buhay ni Jacob. Sapagkat, ang buong buhay ni Jacob, hindi lamang yung tagpo na to. Buong buhay ni Jacob ay nagre-represent ng kanyang mga
wrestlings or struggles sa kanyang buhay. Unahin na natin nung siya ay bata pa lamang. At the womb, nag-start na yung struggle. Amen? Alam nyo, nabasa nyo siguro yung doon sa na habang buntis pa lamang yung nanay niya, nagkakarambola na yung dalawang bata. At ni-reveal ni God, ang dalawang batang iyan na sa iyong sinapupunan ay dalawang makapangyarihang bansa. Pero napili ko yung bunso ang magiging panganay. Amen? Doon pa lamang sa womb, sinabi na ng Panginoon kung sino ang mas makapangyarihan. But Jacob, he struggles sa kanyang buhay. Pangalawa, sa birthright. Pangatlo, sa blessing. Pangapat, sa kanyang love life. Panglima, sa kanyang biyenan. Punong-puno ng struggle kasi pag hindi po natin nakita itong mga bagay na ito, mga kapatid, hindi nyo maintindihan kung bakit nakipag-wrestling ang Diyos sa kanya. Amen? Tatandaan po natin, si Jacob, yung kanyang nature, he is trying so hard, pushing so hard to obtain things by his own strength. Yan ang character ni Jacob. In his own ability, in his own cleverness. Nakita ninyo yung kanyang cleverness sa pag-aalaga ng mga tupa? Akala niya sa pamamagitan ng lakas niya, doon niya nakukuha yung blessing. And not by trusting on the promises of God. So therefore, ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Tignan niyo pa lamang yung word na wrestling. Sa Hebrew word, ano ang Hebrew word ng wrestling? Abak. Kaya diyan kinuha yung Ilocano ng nangabak, na abak. Joke lang po. Abak. And then, saan siya nakipagtunggali? Sa Jabbok River. Habok. Ano ang pangalan niya? Jacob. So nakita niyo, no, yung parang rhyming ng mga bagay na ito. Yung wrestling, yung place of wrestling, yung pangalan niya, it signifies na ang buhay ni Jacob ay punong-puno ng struggles. Punong-puno ng wrestling. Punong-puno ng contentions. He always struggled with people throughout his life by his own strength. Para rin tayo. At the end, hindi na sa tao siya nakipagtunggali, mismo sa Diyos na. Hindi niya kayang i-give up yung kanyang person. So ngayon, ang ginawa ng Panginoon, ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pinilay siya. For what purpose? Tinouch lang ng angel, ito yung kung paano makapangyarihan ng angel. Tinouch lang yung hip niya rito, napilay na siya. He is crippled for the rest of his life. Why is it necessary? Kailangan pa ba yun? Yes! Minsan kinakailangan tayong pilayin. Para lamang makilala natin siya. Naalala ko yung isang kapatid, kwento niya sa akin. Manager kasi siya ng isang korporasyon. Matalino, magaling, maabilidad. Maraming bisyo. Gabi-gabi na sa nightclub. Pero born again siya. Alam mong ginawa ng Panginoon? Pinilay siya ng Panginoon eh. Sinabi niya mismo yon. Ginawa ko ng Diyos na komang. Kasi na-paralyze yung kalahati niya. Ganyan-ganyan na siya for the rest of his life. Magpahanggang ngayon, ayun na yun. Pero na-recognize niya, mula nung time na yon, huminto na siya sa lahat ng kanyang illegal activities. And then nakilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Why is it necessary na i-cripple tayo ng Diyos? Kasi ang tao hanggat malakas siya, patuloy siya sa kanyang sarili. Amen? Amen po ba?
So yung struggle na to, it summarizes the entire story of Jacob ng kanyang mga struggle, fighting by his own strength, his own cleverness, and by his own ability. So ang ginawa ng Panginoon, dahil hindi siya matigil-tigil sa kanyang human strength, hinipo ng angel yung kanyang hip, and it was immediately dislocated. Ngayong crippled na siya, kaya niya pa bang lumaban? Ha? Kaya niya pa bang makipagtunggali sa kanyang kapatid? Lalong hindi na. Was it necessary? Yes. Para makita niya yung difference ng tagumpay ay wala sa lakas ng tao kung hindi sa lakas ng Panginoon. Amen? Kasi tumatakbo pa sa isip ni Jacob yung mga tactics eh. Kung ano at ano mangyayari, makikipaglaban ako, makipagbuno ako. Sabi ng Panginoon, cease striving and know that I am the Lord. Di ba sinabi niya yan? Many times in the book of Psalms, cease striving and know that I am the Lord. I am the sovereign Lord who rule over everything. It is not by the strength of man. It is not by power, but by the power of the Holy Spirit. Amen? So, hinipo siya ng Panginoon. Ngayon, he is now incapable of any fighting. Incapable to do any further wrestling match sa mga tao. Hindi niya na kayang lumaban sa kanyang kapatid na si Iso. So ano na lang natitira sa kanya? Wala na siyang lakas. Ano na lang natitira niya? Ano na lang natitira sa kanya? Paano na? Ngayong cripple na siya. Paano na? Wala na siyang magagawa kung hindi ano? Kumapit sa Diyos. Cripple na siya eh. Nung una, from wrestling, from struggling, from contending, into what? Clinging. He finally learns how to cling sa Diyos. How to take hold of His promises. Amen. And then, let me go, sabi ng angel sa kanya, for the dawn is breaking. But he said, I will not let you go unless you bless me. So nakita nyo, kanina nung nag-struggle pa siya, nung may lakas pa siya, hindi niya pa hinihingi yan eh. He struggled with all his might. Pero nung pilay na siya, he began to plead. He began to ask the favor of God. He began to ask God, Lord, bless me. Wala nang natitira sa akin. Kung wala ka, I will perish. Amen? And that is the beginning of victory. Sa panahon na tayo ay helpless na, sa panahon na hindi na natin kaya by ourselves, sa panahon na ang tanging na lang kakapitan mo ay si God, the end of the rope, the wit's end, ay si God. And that is the beginning of victory. Wala nang lifeline. Wala nang call a friend. But to trust God for His salvation. And for the salvation of his family. Now, siya ay isa ng cripple for the rest of his life. Hindi niya not able to fight his brother kung siya i-attack. He is now totally powerless, incapable of any struggle. Ang tanging na lamang magagawa ay mag-trust sa strength ng Diyos, hindi sa kanyang strength. A total trust in God's providence. Amen po ba? From wrestling into clinging. And now,
bago siya ipagpalain ng Panginoon, tinanong siya ng Diyos a very significant question. Why is it necessary for God to ask His name? God is omniscient. He knows His name. Bakit necessary? Bakit kinakailangan tanungin ng Diyos, what is your name? Amen po ba? Ang ibig sabihin ng talatang ito, bago kita pagpalain, I want to hear from your mouth to confessing your name. What is your name, Jacob? Amen? Alam nyo, bakit significant ang tanong na ito? Kasi way back, 20 years ago, yung tatay niya, tinanong din siya of the same question. Yung tatay niya na bulag, na kanyang dayain para makuha ang blessing. Tinanong din siya nung tatay niya with the same question, who are you? Ano ang sinabi niya? Nagpanggap siya na si Jacob, na si Esau. I am Esau. And there, by deception, nakuha niya yung blessing. Nakuha niya ba talaga yung blessing? Umalis siya ng Beersheba, empty-handed, tungkod lang ang dala niya. Naiwan pa rin kay Esau yung mga property ng kanyang, yung vast property ng kanyang magulang. Wala siyang nakuha ni kusing because of his deception. And now, he encountered God. God Himself asked him of the same question, who are you? What is your name? Amen? Amen po ba? Ngayon, yes, nakuha ni Jacob noon sa tatay niya yung ceremony of bestowal of blessing. Pero wala siyang nakuha ni kusing. Kaya nga ibinalik siya ng Diyos sa the same scenario. This time, ang nagtatanong na sa kanya ay si God mismo. Who are you? What is your name? And this time, natutunan na ni Jacob na umamin. Hindi na siya nag-try na magsinungaling. And this time, sinabi niya yung totoo, Lord, I am Jacob. I am a deceiver. I deceive my father. I am the one always playing tricks with people. Kung para makuha ko lamang yung gusto ko. Ako yung tao na maabilidad. Ako yung tao na reliant sa aking lakas. By my own cleverness. I am Jacob. Finally, naamin niya sa kanyang sarili. How about you, brothers and sisters? Kayo ba ay dumating na rin sa may point ng ganyan, ng encounter sa Diyos? Naamin nyo na rin ba sa harapan ng Diyos kung sino talaga kayo? Kasi tayo, as part of our fallen nature, lagi nating sinasabi, lagi nating iniinsist, I am a victim. We always play as a victim. We always point our fingers to other people, blaming other people for our sins. Hindi, siya kasi. We never learned how to point our finger. Ako kasi, Lord, ako yun. Amen? Who are you? What is your name? Brothers and sisters, the same question ni God kay Jacob, the same question din sa ating lahat. You want blessing? Ang sabi ng Panginoon, who are you? Amen? Who are you? Dumating na ba kayo sa may point, kapatid, na kinonfess nyo na talaga sa Panginoon kung sino talaga kayo? Inamin na ninyo sa Diyos, sa Kanyang harapan, Lord, ako yung culprit.
Ako talaga ang may kasalanan. Dumating na ba kayo sa may point na yon? O hanggang ngayon, ang feeling mo pa rin sa sarili mo, I am a victim, Lord. Inapin nila ako ganito ko. Kaya ako ganito ngayon. Kasi yung tatay ko, kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko, kasi yung kapatid ko. Always playing victim. Until when? Until when we will point our fingers to other people and blaming other people around us. We always wanted na magbago ang lahat ng tao sa paligid natin, except me, except you. Magbago silang lahat. Mali silang lahat. Ako lang yung tama. Hanggang kailan ka man natili sa ganyang kalagayan? Hanggang kailan mo amin sa Panginoon, Lord, ako yung mali, ako yung may problema. Dumating na ba kayo sa may punto na yon? Na naamin nyo na sa sarili ninyo? Until when will you justify yourself before God? Until when? Napangahawakan mo pa rin yung self-righteousness mo sa harapan ng Diyos. Until when will you strip off yourself naked before God and confess, Lord, ako ang totoong may problema. Lord, I am a self-righteous man. Deliver me, O Lord. Deliver me from myself. Naamin na ba natin yan sa Diyos? Iligtas mo ako, Panginoon, sa aking sarili. Sapagkat ang sarili na to ang sagabal sa paglapit sa iyo para ma-obtain ko yung blessing mo. Nasubukan nyo na bang humingi na tumawag sa Panginoon, sabihin mo, Lord, pagod na ako sa kakatago. Pagod na ako sa pagkukunwari. Pagod na ako sa pagsusuot ng maskara sa harapan ng mga tao. Playing victim. Kailan mo sasabihin, kapatid, sa harapan ng Diyos, tulad ni Jacob, he surrendered himself. Inamin niya, Lord, I am Jacob. What a wonderful process. Amen? And this time, nakita nyo, yung way of surrender, that is the way of blessing. There's no shortcut sa way ng blessing. Gusto nyo ng blessing? All of us want blessing, pero walang shortcut. Except aminin mo sa harapan ng Diyos kung sino ka talaga. Amen? Finally, Jacob admits kung sino talaga siya. Inadmit niya yung kanyang true identity and he surrendered his will. And this time, his name was changed. And he received his new identity. He received God's blessing finally. Now, you shall no longer be called Jacob. Hindi ka nang tatawaging deceiver. Hindi na ikaw yung Jacob na kilala ng tao na magaling magmanipula, yung maabilidad, yung nagkikling sa kanyang sariling lakas. This time, hindi ka na ganyan. Bibigyan na kita ng bagong pangalan. Ang pangalan mo na sa akin ngayon ay Israel. Prince with God. Amen? Prince, ruler with God. Yan na ang bago mong pangalan ngayon sapagkat ikaw ay nagtagumpay. At kailan nagtagumpay si Jacob? Nung malakas siya? Nung nakipag-wrestler pa siya? O nung siya ay pilay na? Nung siya ay natuto ng kumapit sa Diyos, wala na siya ibang kakapitan kundi ang Panginoon. That is the way of victory. Amen? And now, I change your name. You are now Israel. For you prevailed, and you become an overcomer through faith in Christ. Amen? This is a very important truth sa buhay ni Jacob. True victory ay nangyayari sa moment of greatest weaknesses.
in the midst of greatest helplessness, doon natin nakukuha ang totoong victory. When we acknowledge kung sino talaga tayo at kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen? Now, si Jacob ay hindi na siya ngayon isang wrestler. Isa na siyang clinger, taking hold of the promise of God. And then finally, na-realize ni Jacob na ang kausap niya ay Diyos, hindi isang ordinaryong tao. Sapagkat sinabi niya mismo, then Jacob asked him and said, please tell me your name. Kanina, yung angel na nagtatanong, what is your name? I-confess mo yung totoo mong identity. But now, si Jacob na ang nagtatanong, what is your name? Sabi ng angel sa kanya, bakit mo tinatanong yung pangalan ko? Nagpakilala na ako sa iyo noon pa. 20 years ago, sa dream, I am the Lord. I am the sovereign Lord. The God of your father, the God of Isaac. I am the God of Bethel. Bakit mo pa tatanungin sa akin? So Jacob named the place Peniel. Ang ibig sabihin, face of God. Sapagkat sabi niya, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. Now, papasok na siya sa may promised land. Magbubukang liwayway din siya nung nasa may Bethel, nung nagising siya, nung nanaginip siya, nung Jacob's ladder. Madaling araw din siya, bukang liwayway din siya nung siya'y tumawid ng Jabbok River papuntang Haran. And this time, the same thing. Madaling araw din, bukang liwayway, tumawid din siya ng Jacob River. But this time, iba na siya. He is a regenerated man. He learned to trust in God's power, in God's sovereignty, in its God's providence. Amen? So ngayon, meron na siyang assurance ngayon. Naintindihan niya na finally, by regenerating power of the Holy Spirit, naintindihan niya na ngayon yung pangako ng Diyos na hindi siya iiwanan ng Panginoon. Naintindihan niya na meron siyang assurance from His God na nag-promise sa kanya that I will never leave you nor forsake you. Tumawid na siya doon with all confidence that God will preserve him. Amen? At yan din ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Tatandaan natin, sa pag-obtain ng promise, ng blessing ng Panginoon, hindi ito sa lakas natin. It is through faith in Christ. Kaya nga si Jacob ay naging patriarka upang tayo na mga inabot ng huling panahon ay maintindihan natin what is faith. Ano yung significance ng faith? Sapagkat bukang bibig ng lahat ng Kristiyano ang pananampalataya. I am saved by faith. But this is faith. Amen? Trusting in God's sovereignty. Amen. Ngayon, tumawid na siya and then finally, pagkatawid niya, nakita niya na padating na yung kanyang kapatid with 400 men. Pero wala na siyang takot. Kagabi lang, sobrang takot niya, sobra ang distress niya, ang taas ng acid ng kanyang tiyan. But this time, wala na yung takot. Why? Because of the regenerating power of the Holy Spirit. He can now face everything. He can now face tomorrow. Not by himself, but by the power of God. So, pinirepare niya yung kanyang children, yung kanyang asawa, at ito yung pinakamaganda. Sabing ganon, siya yung nauna. Siya yung nauna. At ang ginawa niya, nung nakita na si Jake, yung kanyang kuya na si Esau, 7 times siyang nag-bow down as symbol of his humility.
7 times. And then he met at natuwa si kuya niya, in-embrace siya, hinalikan siya, at very dramatic yung moment na to. Yung kinakatakutan niya na multo, na higante, ay hindi nangyari by the power of God. Amen? Gusto niyo ba maging mananagumpay? Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. But by confessing kung sino ang Diyos natin na sinasampalatayanan. Sino yung Diyos ng Biblia? He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, na nangako sa atin, I will never leave you nor forsake you until all things have been accomplished. Kukumplituhin ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay natin. Amen? 7 times, and very dramatic. Yung ine-expect niya na papatayin siya na kanyang kuya, hindi ganun ang nangyari. Bumaligtad sa halip na galit. Niyakap pa siya. Hinalikan pa siya. At tuwang-tuwa si Iso. Tuwang-tuwa siya. For the rest of the story, makita niyong ganun. Tuwang-tuwa siya. Masayang-masaya. Si God may kapangyarihan siyang i-twist yung kwento eh. May kapangyarihan siyang baguhin ang puso. We cannot change people's lives. Only God, only the Spirit of God can do that. You cannot change yourselves. You cannot change your husband. You cannot change your children. You cannot change people around you. Only God could do that by the power of the Spirit. Amen po ba? Amen. So finally, this is the ultimate message of God. This is very important verse na tandaan nyo sa buhay ni Jacob. Nagpakilala ang Diyos. And after 20 years, doon lang na-realize ni Jacob yung mga salitang ito. I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac, and the land which you lie, I will give it to you and to your descendants. And in Hosea, even the Lord, the God of hosts, the Lord is His name. Cease striving and know that I am God. At iyan ang mensahe ng Diyos sa lahat ng ating turmoil, sa lahat ng ating stress, sa lahat ng ating distress. Cease striving and know that I am God. Amen? Mahalaga na maintindihan natin ang sovereignty ng Panginoon. And what is sovereignty of God? The sovereignty of God is the fact that He is the Lord over creation. Walang bagay sa ibabaw ng lupa na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. Walang single atom na pumapailang lang sa kalawakan ng outside sa kanyang knowledge and power. As sovereign, He exercises His rule. Siya ang nag-ordain ng lahat ng bagay. By His decree, nangyayari ang lahat ng bagay. May kapangyarihan siyang pigilin ng mga digmaan. May kapangyarihan siyang wasakin ang mga pinagmamalaki ng mga bansa. May power siya to raise a king and to dethrone a king. And that is the God of the Bible, a sovereign God. This rule is exercised through God's authority as king. His control over all things, and His presence is with His covenant people and throughout His creation. Purihin ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, O Lord, sa buhay ni Jacob at sa pamamagitan niya ay hindi lamang sa kanya ka nagpakilala ka rin sa amin. Lord, thank you, Father God, for you are the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. You are the same God, O Lord, na aming sinasamba ngayon. Thank you, Lord Jesus Christ,
sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng assurance na ikaw ay isa sa amin at hindi mo kami iiwanan magpakailan paman hanggang sa matupad ang lahat ng iyong pangako sa aming mga buhay. Hanggang, O Lord, may hatid mo kami sa kaluwalhatian sa huling panahon sa iyong pagbabalik. Father God, nakukumplituhin mo ang iyong trabaho sa aming buhay sa tulong ng banal na Espiritu hanggang sa kami, O Lord, ay maging ganap sa iyong harapan. Lord, by our own strength, we cannot do anything. Inaamin namin, O Lord, we are totally helpless. We are incapable of saving ourselves. Kundi, O Lord, ang tanging namin na magagawa ay yung kumapit sa iyong kapangyarihan at umasa sa iyong kaligtasan, sapagkat ikaw ang Diyos, ang may hawak ng lahat ng bagay. You are the sovereign ruler over everything. And we worship you, O Lord God, and we adore you. In Jesus' name we pray. Amen.